Ang paggamit ng ipinagbabawal na droga ay nananatiling isa sa pinakamalaking hamon sa lipunang Pilipino. Sa kabila ng mga kampanya at programang ipinapatupad ng pamahalaan, patuloy pa rin ang pagdami ng mga individual na nalulung sa bisyong ito. Naniniwala ako na ang solusyon sa suliraning ito ay hindi simpleng pagsugpo lamang sa mga gumagamit at nagbebenta, kundi dapat itong harapin sa mas malalim at makatao at sistematikong paraan. Kailangang balansehin ang disiplina at pag-unawa, ang batas at malasakit. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkalulong sa droga ay ang kahirapan at kakulangan ng oportunidad sa buhay. Maraming Pilipino, lalo na sa mga urban poor communities, ang nawawalan ng pag-asa at lumalapit sa droga upang pansamantalang takasan ang realidad. Kung bibigyan sila ng sapat na suporta, tulad ng libreng edukasyon, training sa hanap buhay at counseling, mas malaki ang tsansang makaiwas sila sa droga. Hindi sapat na ipatupad ang batas. Kailangan ding alisin ang mga ugat kung bakit sila nalulong sa bisyo. Ako ay nagkaroon ng kapamilya na nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Kung kaya't marami akong personal na karanasan na nagdulot ng pagkakaroon ng masamang damdamin para sa mga drug addicts. Dumating ang punto na nawala ang ibang mga furniture namin sa bahay dahil ibinibenta ito ng kapamilya kong addict para makapamili ng illegal na gamot. Dumating ang panahon na pinapulis ito at inaresto mismo sa loob ng aming tahanan. Masasabi ko na malaki ang trauma na naidulot sa akin na magkaroon ng kapamilyang nalulung. Dito ko napagtanto na mahalaga ang paggabay ng magulang sa murang edad pa lamang upang hindi malihis ng landas ang isang tao at matutunan na gumawa ng mabuti at hindi magpalihis sa masamang gawain. Naniniwala ang aming grupo na dapat nating pagtuunan ng pansin ang mga taong nalulung sa ipinagbabawal na gamot. Dapat magkaroon ng matinding pasensya sa paggabay sa mga ito. Mahalaga rin ang papel ng pamilya at paaralan sa pagprotekta sa mga kabataan laban sa ilegal na droga. Ang matibay na ugnayan sa loob ng tahanan, bukas na komunikasyon at maayos na paggabay ng magulang ay mabisang panangga sa masasamang impluwensya. Sa paaralan naman, kailangang ituro hindi lamang ang masasamang epekto ng droga, kundi pati na rin ang mga alternatibong magpapalakas ng disiplina, kumpiyansa sa sarili, at layunin sa buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi mapagkakaila ang pangangailangan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas. Dapat patawan ng mabigat na parusa ang mga sindikatong nasa likod ng kalakalan ng droga. Ngunit, dapat ihiwalay ang pagtingin sa mga biktima at sa mga tunay na kriminal. Ang mga lululong ay kailangang gamutin, hindi itapon o ipahiya. Ang kanilang pagbabalik loob ay isang tagumpay, hindi lamang sa kanila, kundi sa buong lipunan. Dagdag pa rito, dapat palakasin ang mga community-based rehabilitation programs. Hindi lahat ng nalulong ay kailangan ikulong. Marami ang maaaring gumaling sa tulong ng lokal na pamahalaan, simbahan, at civil society. Ang komunidad ay dapat maging kaagapay sa pagbabagong buhay. Sa pagtutulungan ng pamahalaan, paaralan, pamilya, at komunidad, mas magiging epektibo ang paglaban sa problema sa droga. Sa kabuuan, ang isyu ng ipinagbabawal na droga ay hindi lamang usapin ng kriminalidad, kundi usapin din ng kalusugan, edukasyon at kabuhayan. Ang pagtugon dito ay nangangailangan ng balanseng pananaw, isang paninindigan na may puso, batas na may malasakit, at hustisyang may pag-asa. Kung tayo ay tunay na magkaisa, posible ang isang lipunang malaya sa droga
kung saan may ikalawang pagkakataon ang bawat isa.